Salamat po. Thank you po. Thank you. Hindi ako nakaget over doon sa last song. Naramdaman niyo ba? Amen. Ano, hindi ko napigilan yung pag-gulgo kasi na-feel ko. Kasi sabi nga nila, di ba, pag praise and worship kasi is isa din siyang love language natin sa Lord. Dapat hindi kayo papayag na hindi nyo siya talaga maramdaman. Kasi, tawag dito, di ba, ito yung tool na nagko-connect tayo sa Lord. Kaya, magbibigay dito ng kalakasan, strength, hope, strength, ano pa ba yun? Nakalimutan. Mamaya maitatakal natin yan. Kasi, huwag kayo papayag na hindi nyo siya maramdaman. Kasi pag hindi nyo siya naramdaman, useless yung, parang sayang yung effort na pagpunta natin dito. Kasi, yun nga, paglabas sa kwartong ito, battle na agad eh. Nandiyan lang yung demonyo, yung kaaway na nag-aantay na lumabas tayo. Kaya nang i-combat. Dito parang, yung focus natin is, nasa Lord talaga. Tapos yun, salamat kasi naramdaman ko siya ngayon. Hindi ko mapigilan yung iyak ko, okay. Ang topic is love language. Yung itatakil natin yung love language, okay. Ang ating verse ngayon is, okay, John 3:16. Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanya tayo sa isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, before we begin, okay, let's pray this first. Okay, let's bow in our heads. Okay. Lord God, maraming salamat po sa pagkakataon ito na kasama-sama po kami muli. Maraming salamat po na ligtas po kami nakarating dito. Nagpapasalamat po kami sa buhay na ng bawat isa, lalo na po kay Brother Sherwin, na pagkalayo pa pala ng galing pa pong yanay para sumuporta po sa gawain, Lord. Maraming salamat po sa buhay niya po, Lord God. Lord God, nagpapalinis po kami, linisin niyo po ang puso po namin ngayon. Tanggalin niyo po yung distractions. Tanggalin niyo po kung may samaman pa po kami, sama ng loob na nararamdaman. Tanggalin niyo po, Lord God. Kayo lang po may kaya na alisin ito, Lord God. Tulungan niyo po kami na makapag-focus po kami sa inyo, sa salita niyo po. Kasi maganda po ang topic. Maramdaman namin kung gaano po talaga kami kamahal, Lord God. Lord God, kayo na pong bahala, Lord. I-anoint niyo po ako. Wala po akong alam, Lord. Bobo po ako. Alam niyo po, ngayon ko lang po ginawa. Tutulungan niyo po ako na ma-deliver po yung message na gusto niyo po ma-insist po sa amin na maipamuhay po namin pagkatapos po ng gawain na to, Lord. Tulungan niyo po ako na ilayo niyo po ako sa distraction, sa pag-mental block, Lord. Tanggalin niyo po in Jesus' name. Tulungan niyo po kami lahat, Lord, na tanggalin niyo po yung gawa ng kaaway sa oras na ito, Lord. Maraming salamat po. Kiniklaim na po namin victory sa gawain nito. Hindi lang po dito, lalo na po sa gawain sa Hiroshima, sa Sitoda, sa Mihara, sa Matsunaga, at sa Pilipinas po, at sa lahat sa buong mundo na nagkakaroon ng gawain para po i-share po ang salita po ninyo, Lord God. Maraming salamat po. Kayo na po bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, God. Okay. Itong verse na to, lagi na natin naririnig, di ba? Ano ba nararamdaman nyo? Kasi kahit saang religion, famous tong verse na to. Right? Yung John 3:16. Pero ano ba na-feel nyo? Kasi lagi na natin naririnig. Ramdam nyo ba talaga siya? Or parang putso na lang, normal na lang ba sa inyo? Kasi di ba, kunyari, sa mag-asawa, boyfriend, I love you, love you too, di ba? Parang normal na lang. Alam mong love ka na, pero hindi, yung talaga yung mapipil mo yung love. Kasi kunyari, sa amin ni Russell, I love you siya. Gano'n, I love you. Gano'n, diba, ganyan. Mapipil mo siya. Ngayon, etong verse, parang simple and normal na siya, pero mabigat siya para sa ating Christian na nakakakilala sa Lord, di ba? Okay.
Napatanong ba kayo kung bakit may ganyan? Makikita yun, hinighlight ko na siya, pag-ibig, binigay akin. Anong reasons ng Lord sa atin? Dahil mahal niya tayo, di ba? Sobrang mahal niya tayo. Anong ginawa niya? Meron siyang ginawa eh. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, di ba? And then, anong goal ng Lord? Ang purpose ng Lord, bakit? Binigay niya ang kaisa-isang anak kasi yun nga, ang goal niya is upang ang sino mong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama? Kasi, imagine niyo kahit mga non-Christians, di ba napansin yung mga Hapon? Naniniwala silang may demonyo pero hindi sila naniniwala ng Diyos. Diba? Naniniwala silang may demonyo pero bakit kayo, mapapaisip tayo, bakit ba may demonyo, may kaaway, may hell, may ganyan, di ba? Pero napatanong din ba tayo sa sarili natin na Diyos naman siya, bakit kaya niyang lahat, di ba? Bakit may hell pa? Meron pang, pwede naman niya i-destroy yun, di ba? Na bakit kailangan pa magdusa ang tao? Pwede namang wala nang hell. Kasi kung Diyos talaga siya, gawin, wala na yun, parang wala nang suffering sa tao, di ba? Parang lahat mamuhay na lang ng maayos na mabuti, di ba? Ang sagot kasi nun, yun na yung highlight na yun, Diyos kasi siya. Kasi holy siya. Ibig sabihin, dahil sa pagkahuli niya, hindi natin kayang lumapit sa Kanya. Kasi makasalanan nga tayo. Di ba nga yung mga kaaway is marinig lang yung pangalan nila, nanginginig na sila. Di ba yung di ba sa kanila naglulupas na sila kapag marinig lang yung Jesus niya, di ba? Parang nalulusaw na sila sa kasi gano'n siya ka-holy. Kumbaga, yun yung sagot, kaya hindi yun kaya kasi nga, hindi natin kayang lumapit sa Kanya kasi yun yung sagot, yung holy kasi siya. Kaya parang, ang ginawa niya para mapalapit siya ang lumapit sa atin. Ayun na yung ginawa niya. Binigay niya yung kanyang anak para mailigtas tayo dun sa kapahamakan na yun. Ang gano'n. Yan. Tapos, yun, gusto ko may i-play akong music. Gusto ko ma-feel na siya. Brother, call me na, nag-send ko sa'yo, hindi mo na. Hindi nga na kasi parang gusto ko, namnamin natin yung salita na to. Tapos later on, i-assess natin yung sarili natin. Ano yung love language natin. Comment eh. Sikat to, di ba? Yung lyrics lang. Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who heed to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let's tell the world of His love, the greatest love the world has known.
Okay. Sa totoo lang, iba kasi dapat talaga yung topic ko, kaya lang, yung nagtanong ko kay nanay, ito yung in-advise niya. Kaya parang, yung ginagawa ko to kaninang umaga, nagising ako mga 4:30 ata, ginawa ko na siya. Parang ako yung kinakausap din. Doon, kaya naiyak ako kasi na-feel ko na naman yung love ng Lord sa akin, sa family, ganyan. Okay. Ngayon, now, naramdaman niyo ba yung love ng Lord? So, nalaman na natin ano yung ginawa niya at yung purpose niya. Ito ngayon sa verse na to. So, this time, it's our turn. Let us test ourselves. Ano ang love language naman natin sa Lord, okay? Ano yung kulang? Ano yung dapat natin gawin para maramdaman din ng Lord naman yung love natin sa Kanya. Okay? Since God nga si God, oo nga naman, paano nga ba natin yun malalaman? Paano malalaman ng Lord? O paano din natin malalaman na, ano ba yun? Nakakapag-share tayo ng love language sa isa't isa between tayo kay God, okay? Okay, number 1, in what ways does God communicate to us? Okay, there are three ways how God speaks to us. The first and most obvious one is His Word. Okay, number 1, yan. Mga awit, chapter 119 verse 105. Okay. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas ko daraan na liwanag na tumatanglaw. Na-experience niyo na ba na pag nag-pray tayo, parang feeling natin hindi tayo sinasagot ng Lord. Parang feeling natin na hindi tayo pinakikinggan. Kasi yun nga sabi na, if you haven't heard from God in a while, parang may pray tayo, Lord, bakit parang feeling ko hindi mo pinakikinggan? Parang ilang beses ko na pinapanalangin ito, bakit hindi mo ko sinasagot? Ano pwedeng isagot sa atin ng Lord na, I already wrote down what you needed. So, ang meaning, ito lang, itong Bible, in His words, yung salita. Kasi, alam niyo, kung meron tayong isusodan, no? May isusodan tayo, may problemang kinaharap, or feeling grateful tayo sa mga blessings that we receive, parang ito muna yung unahin natin. Kasi, many believers na kung saan muna humihingi ng soda, no? Kaya, many believers na hindi talaga nila na-experience yung presence ni God kasi, hindi nila nabasa at hindi nila naaral. Parang gano'n. Wala silang time na basahin at aralin yung salita ng Diyos. Hindi nila na-feel, hindi nila nararamdaman yung mga sagot na kailangan nilang sagot sa buhay nila. Kasi kung tutusin, ito talaga yung sinasabi ng manual ng buhay natin, di ba? Lagi natin ito naririnig. Ito talaga yung manual ng buhay natin. Example, di ba, sa cellphone, sa laptop, sa lahat ng appliances, lahat may manual, di ba? Paano ba ito i-operate? Nagbabasa tayo ng manual instructions. So sa buhay natin, ganun din. Ito ang manual natin. Dito natin nalalaman ano yung tama at mali. Ano yung mabuti at sa hindi sa mabuti. Diba? Kaya ito yung una, His words. Ayun yung sinasabi. Ito yung salita mo tanglaw na sa aking patnubay. Okay? Tapos, alam nyo, kung yun nga na-experience nyo talaga magbasa ng Bible, mafe-feel nyo na talagang kinakausap talaga kayo ng Lord. Nararamdaman nyo yan eh. Kasi, kung yan sa experience ko, di ba? May nababasa ko. Yung time na nagbabasa na ako, sinabi, huwag kang chismosa. Huwag kang chismosa. Be careful your words. Kasi words can give you life and death. Before, non-Christian ako, palamura talaga ako. Yung bibig ko. Lahat na lang, nag-course din ako. Makarma ka sana, mano ka nga dyan, ganon. Normal lang sa akin ang palamura. Yun yung, ko. Grabe yung, yung lahat ng expression na gusto kong sabihin, lahat may mura. Unaware ako doon na, akala ko okay siya, parang cool siya, ganon. Pero, sa hindi siya maganda. Kasi hindi ako aware na kasalanan din pala siya. Kaya yun din yung kagandahan talaga na nagbabasa
magbabasa ka. Kasi, deceiving ang word. Nakakala natin, dahil naririnig natin na parang normal na lang nangyayari. Pero, hindi ako aware na kasalanan pala siya. Kasi kapag narinig ka ng kaibigan mo na nagmumura ka, normal, di ba, hindi nga kaya sabihin sa'yo, na mali ako sabihin, hindi parang diba? Ito yung mag-aano sa'yo eh. Ito yung magtuturo sa'yo na mali yung ginagawa mo, parang gano'n. Kaya yun, tapos example na lang, di ba, yung daily Bible verse na sinesend natin araw-araw sa group chat. We do it in a purpose, right? Kasi yan yung baon natin sa araw-araw na yun yung weapon natin na bago lumabas sa apato natin, na bago tayo sumabak sa trabaho, meron tayong baon na weapon ng Bible verse na kasi kapag hindi natin baon yun, yari na yung araw natin, sira na. Example na lang na lately parang simula nung lumipat kami, parang na-anxiety attack ako, hindi ko maintindihan. Parang nung nasinisip-mura na ako, iba na yung mood ko. Bas, sa umaga, syempre, nagba-Bible verse, nakaka-receive ka, hindi ka makapagbasa. Talagang paglabas mo, talagang ka na, hindi, God will provide, demonyo yan, kaaway yan. Alam mo yung parang baliw na kinakausap ko ng sarili ko, hindi, yan, agawa ng kaaway yan, huwag mong anihin ka lang. Yun yung sinasabi kong malaking tulong yung ginagawa natin weekly na everyday na Bible verse. Kasi hindi natin alam na yung mga dasal natin, yun, isa na rin yun sa mga sagot. Na, di ba? Ay, oo nga, nung galing na. Ay, oo nga na-remind ako dito na wag akong papatalo. Di ba? Yun, malaking tulong yung Bible verse na yun. Kung hindi mo man mabigyan ng oras ng pagbabasa, at least kahit sa doon, i-meditate ba? I-meditate. And then, sa example, yung pagsusodan, pag may problema, ano bang dapat gawin? Ito na lang, ulitin ko yung example ko sa before na, sabi ko na yung sa case ko. Ate Cherry, i-share ko sa inyo yung sa case ko. Kasi, tawag dito? Buti na lang, nung time na nangyari yun, sinampahan ako ng kaso. Nagbabasa na ako ng Bible noong time. Pinabasa ko na kapag may, alam mong mali, ipagtanggol mo yung tama. Kapag nanahimik ka, bahagi ka na rin ng kasalanan mo. Nasa Old Testament yun eh. Alam ko yung na yun. Ngayon, yung case na sinanunod, malakas sa loob ko na ilaban ko siya. Kasi ayaw kong magbayad. Hindi dahil sa wala akong pero ayaw kong magbayad kasi alam kong may mali. Parang gano'n. Ngayon, ako mas prefer ko na kasuhan na nila ako kasi gusto ko malaman yung totoo na kung talagang liable ba ako magbayad. Kasi mas gusto ko yung magbabayad ako pag talagang na clear talaga na bayad ako. Mas maluwag sa loob ko na sige magbabayad ako kasi napatunayan na liable ako. Pero pag hindi ako pala liable, ako magbabayad. Ang dating kasi sa akin, parang inolerate ko yung maling gawain nila. Parang gano'n. Ay kasi that time, hindi lang ako yung kinasuhan, marami kaming kinasuhan. Di, gumawa kami ng group chat na ganyan. Yung iba nagbayad, nakakaawa, ang binayarin na 200,000, 300,000. Ako ang charge ko lang is 126,000. Tapos, ang nangyari nun, sabi ko, ba't kayo nagbayad? Kasi ayaw nila ma-hassle. Isa din yun na hindi maganda, sige, sabi natin ayaw mo ma-hassle. Kaya lang kasi, alam mo may mali parang hindi mo napagtanggol. Parang, yung guilt feeling mo, parang bahagi na rin ako doon kasi tinolerate ko. Parang gano'n. Di bali nang ma-hassle ako, nagkagastos kami, umuwi kami ng Pilipinas. Basta gusto ko lang magkaroon ng justice. Kung talaga, kung magbabayad ako. Pag hindi, bakit ako magbabayad, diba? Yun naman yung Kaya, yun, pasalamat ako nun, nabasa ko yun. Kasi kung hindi ko siya nabasa, baka mag-giveaway na rin ako kasi parang hindi lang din ako ma-hassle. Parang yun. Yun, kalagayahan din na malaking, may kaalaman kayo na sabi mag-read ka and study. Second, teka,
Second way to open through other people. Other people, yan. Many times we hear the message from a pastor, right? Kapag nagsasalita si nanay, parang pili mo tayo yung kinakausap. Di ba? Parang pili mo tayo tinatamaan. Sabi ko, ako kaya tinatamaan niya. Di ba? I feel like that message crafted just for you and perhaps you'll take a friend and they, ayan, pag may nakausap tayong friend na, pag nag-suggest siya o nagbigay siya ng opinion, parang we feel na that's so good. This message is God speaking to us, di ba? Parang ganun yung dating. Pero merong please take note. Kahit pag humingi tayo ng advice sa kaibigan o kahit sa kanino, merong danger doon. Danger of hearing God through others. Bakit? Kasi pwede kang ma-deceive or madaya. Ang ibig sabihin, the key to hearing God through others is asking, does it line with the Word of God? Parang makalinya ba to? Kasi example, ganito. Paghingi ng advice, syempre paghingi natin ng advice, at lalo na tayong mga member ng baptized na, mas maganda yung hingi tayo ng advice kapag may problema, may kailangan isodan. Sa nanay natin, sa faith. Kasi, or sa mga kapatid natin, kasi biblical advice yun. At ang kinaganda pa nun, matik nun, sinasama na tayo sa prayers, diba? Kaya ganun yung totoong Kristiyano pag humingi ng prayer request, di ba? Ako talaga, to be honest, kapag nabigisa ko, tulungan niyo po siya, ito yung napumahala siya. Ganon. Hindi ka mamakano at kasama na sa prayers yung ganun advice. Pag kasi non-Christian or Christian na siya, pero hindi siya well-guided. Yung mga advice kasi nga, pwedeng doble kara. Or alam mo yung mas lalo kang mapahamak. Or, yung may mga side comment na buti nga sa'yo. Di ba? Plastic, di ba? Merong hidden na, hindi mo alam, may hidden ingit pala sa'yo dyan kung humingi ng advice. Pero na, bauna ko, sa'yo, buti nga sa'yo, dapat ko kasi. Di ba? Kumbaga parang example, ito. Ayun na, example ulit, yung nakwento ko na ulit yun, yung kaya, Ate Cherry, alam ko ulit sa'yo. Tawag dito, yung humingi ako na advice yung tungkol sa case. Sabi ko nun, tawag dito, meron nag-advise sa akin na non-Christian, siya, ibang, siya, non-Christian na, sabi ko, ba't tawag dito, huwag mo na ilaban yan, babayad ka na lang. Sabi niya, mahasik ka pa dyan, uuwi ka pa dyan, gagastos ka pa dyan, gano'n. Yun ang sabi, kaya lang, since, hindi ako sa kanya kasi alam kong hindi ko gusto kasi alam kong tawag dito, hindi naman ako humingi ng advice sa kanya, siya lang yung nag-suggest na huwag ka nang umuwi. Pero pasalamat ako na naglakas loob ako kasi bago-bago pa lang ako, humingi ako ng advice sa dito na sa kapatiran namin. Ang advice naman sa akin na, sige, uwi ka. Sabi nga, kung alam mo tama ka, may lakas ang mananalo ka. Huwag mo lang, huwag mo lang isipin ng pera. Huwag mo lang isipin ng pera at isa pa, makaka-uwi ka. Kasi ilang taon ka na pala hindi nakaka-uwi. Alam mo yung advice sa labas at advice ng dito. Kasi yung sinodan ko din kay nanay. Alam mo, pagkatingin ni nanay doon sa documents na kailangan kong sabi, wala akong kaso. So, pinipalangan ka lang gano'n. Kaya, talagang mas lalong lumakas ang loob ko na, sige, igo siya. Yun, mo yung advice ng labas at advice sa Sa same time, napag-pray over ako na, Lord, kabayan yun. At ulitin ko din, na ako dati nga, hindi pa ako well-guided na Christian. Alam niyo na ito lang, hindi ako well-guided Christian. Akala ko nga mabuti akong kaibigan. Kasi, nag-a-advise ako sa mga kaibigan ko na nakabase ako sa word na nadidisib ako na hindi ko alam na mabuti. Kasi ginagawa ng karamihan, normal. Para sabi ko, sige, mag-boyfriend ka. Sige, gumastos ka, parang gano'n. Kung paano, mas huwag ka papahuli, parang gano'n. Gano'n akong klaseng kaibigan. Parang nantotolerate ako ng maling gawa niya. Kasi hindi nga ako aware, parang hindi ako well-guided. Basta nakatingin ako sa karamihan. Kung ano yung ginagawa ng karamihan, pilit ko, tama siya. Parang gano'n. Kasi ginagawa ng marami. Parang gano'n. Tapos, ako pa yung promotor ng manood ng mga pornography. Gano'n yung kasalanan ko po talaga.
Kala ko mabuti mo talaga ako kasi nga, college days, happy-go-lucky. Happy-go-lucky kasi ako eh. Parang gano'n. Tapos, yun. Syempre, dito sa Japan, example na lang, hindi mo rin maiwasan dito sa Japan, di ba? Married sa Pilipinas, may BFJF dito sa... hindi lang naman dito sa Japan, sa lahat. Sa lahat na. So parang, mahirap yung gano'n na kapag humihinga ka, mapapahamak ka. At the same time, hindi lang ikaw mapapahamak pa yung kaibigan na hiningan mo ng advice. Kasi, bakit siya mapapahamak? Kasi, parang binigyan mo siya ng bahagi para magkasala. Between sa inyong dalawa, magkasala kayo. Parang gano'n. Kasi hindi nga siya aware, tapos hiningan mo pa siya ng advice, tapos gano'n pang advice lang sa iyo, parang kayo nagkasala. Parang, di ba? Parang doble, ang bigat. Parang gano'n. Yun kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo yung sa prep ko, dahil hindi ko nga alam na mali, naramdaman ko talaga yung bigat ng kasalanan ko. Kasi ako yung nag-udyok sa kanya na gumawa ng kasalanan. Kaya grabe yung hingi ng sorry ko talaga sa kaibigan ko yun. Sorry kasi na dahil sa akin magkasala ko. Yun. Kaya pasalamat ako ng time na yun kasi kahit sobrang layo na matagal na nangyari yun. Yung time kasi nagbabasa ako, doon ko naramdaman na gosh, may nagawa pala akong kasalanan, nakala ko mabuti kong kaibigan. Naramdaman ko talaga, umiyak talaga ako sa kanya. Sabi ko, friend, sorry talaga. Hindi ako aware na gano'n pala. Sabi nga, okay lang yung like kung napatawad ko na yung sarili ko. Napatawad ko na yung sarili ko, patawarin mo din yung sarili mo. Kung kinakausap ka ng Lord na humingi ng tawad sa akin, matagal na kitang napatawad. Parang wala na yun. Kaya, parang piling ko na, alam mo yun, nakalaya ako sa na yun. Kaya sabi ko hindi ko na uulitin. Pag may kaibigan ako na maingat ba? Kaya ang sabi nga nila yung the way you speak, yung paano magbigay ng advice, it gives life and death talaga. Kaya maingat na rin talaga. Nag-iingat na ako kasi nga, hindi alam ka na, parang gano'n. Okay, next. The final way is through our worship specifically through prayer, fasting, and actual worship. Okay, next. Bro Brian, mga awit. Sorry. Through worship and, worship. Sabi nga dito, di ba, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang bagong kublihan, ating ang handugan masamang masayang awitan. Tayo na't lumapit as ang kanyang presensya na may pasasabi, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakilang makapangyarihan sa Diyos, ang dakilang hari, higit pa sa sinuman na Diyos. Na sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ng kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa at ng kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya at sumabat, nagbigay galang, tumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan ng kanyang pastulan, ang tupang kanyang inalagaan at kanyang salita ating pakinggan. So, dito makita natin yung importance ng worship kasi probably this is the best way to hear from God is through worship na sabi nila. Kaya nga, una pa lang in-advise ko na sa inyo na namnamin natin yung praise and worship kasi nga, dito mo mararamdaman yung presensya ng Lord. Kasi pag di mo yun na-feel at walang naitanim sa iyo ng Word of God, sayang lang yung effort mo pinatala. Yun nga, kasabi ko lang. Yun nga, meron tayong iba-ibang reason kung bakit tayo nandito, di ba? Pwedeng bakit tayo nagpupunta kasi meron tayong gusto natin sumunod. Ayan nga, nag-obey tayo. Meron gustong magpasalamat dahil may mga blessings na na-receive sila. Gusto nilang humingi ng sagot sa mga katanungan sa isip nila. Meron humingi ng tulong sa problema whatsoever. Kaya, wag po tayo papayag sa na lalabas na hindi talo lang. Huwag tayong lalabas sa kwartong nito talo ng mahina kasi dahil lang sa na-distract tayo sa gawa ng kaaway ba. Kaya kung kumagayang distract, kung ano yung pinapasok na, alam mo yun, nakikinig kayo sa akin pero may ibang pumapasok sa utak mo. Parang hindi 100% focus. Kaya huwag tayong papatalo dun. Kasi ang benefit na na nare-receive natin kapag 100% focus tayo, iba yung lakas eh.
Paglabas natin doon, may tukso na agad dyan. May mag-text na sa'yo, uy, halika na, pwede na umisi. Parang gano'n, di ba? Kaya mo nang labanan, di ba? Parang gano'n. Uy, may chismis agad na umano sa'yo, kaya mo na siyang iyan. Yun ang ibig ko sabihin ng may mga gawa ng kaaway ba? Okay, another way to worship is fasting. Fasting often helps you unclog your ears, eyes, and heart in this instance. Fasting, ito yung lack of food, simply way to deny your fleshy desires to build stamina. Alam niyo na ba yun? Alam niyo di ba yung powerful, mas powerful daw ang prayer natin kapag may kasamang fasting, may sacrificial tayong ginagawa. Ang example na ng fast sa sikat na fasting sa Bible is yung Esther fast and Daniel fast, di ba? Tawag dito, yung kung bigyan ko na kayo ng facts yung sa Daniel fast. Ang Daniel fast naman, ano ba yun? Yung story nun, yung Daniel fast na hindi sila pwedeng kumain ng karne, kundi mga healthy foods lang. Parang inano nila yung hari na bigyan nyo kami ng 10 araw na hindi kami kakain ng karne. Puro gulay, prutas, gano'n. Kaya nakita no na, kasi sabi doon, ang Daniel fast ay isang paraan ng cleansing sa katawan. Cleansing sa katawan. Sa limitadong araw o oras naman, ginagawa daw ng Kristiyano yun, dahil sa mayroong matinding panalangin sa Panginoon. So, yun yung sinasabi na most powerful ang prayer kapag may kasamang fasting. Yung sacrificial. Kasi, di ba kahit tayo sa magulang, pag merong request ang anak sa atin, hindi basta-basta bigay. Dapat may gawin ka muna. Parang gano'n. Parang may sacrificial ka. Parang ganyan. Kaya, kumbaga parang, sige, maglinis ka muna bago kita payagan na maglaro. Parang gano'n. So, gano'n din, parang nagpipray tayo, kung lalo na kung matindi yung prayer na gusto natin makamit sa Lord. Kailangan talaga, sabayan talaga natin ng fasting. Kasi, parang, yun din yung natin sa Lord na gusto kong makamit ito. Parang gano'n. Tapos yun nga, ang next fasting na kilala is in Esther fast. Yun, mas mahirap to kasi 3 days kang walang kain saka walang tubig. Yun yung pinakamatindi. Ang kwento naman ng Esther fast, yung, di ba, tawag dito yung hari. Si Mordecai ba yun? Na gustong yung lahi kasi ni Esther na mga Hudyo, gustong patayin ng buong lahi niya. Ngayon, siyempre dahil si Esther, asawa siya ng hari, parang siya yung ginawang messenger para mailigtas niya yung lahi niya ng yung mga Hudyo na iligtas sa kamatayan ba? Kasi gustong patayin yung mga Hudyo. Hindi alam ng hari na Hudyo din siya. Ngayon kasi, si Esther kasi, hindi siya, kahit na asawa siya ng hari, hindi siya basta-basta na pwedeng lumapit sa hari nang walang pahintulot ng hari. Kasi pag lumapit siya nang walang utos niya, papatayin din siya. Kaya ang ginawa ni Esther, nag-fasting siya ng 3 araw na walang kain, saka walang tubig. Para lang payagan siya na, ang hiling niya is makausap niya yung hari. Na kausapin na iligtas yung mga Hudyo na huwag patayin. Sabi ni Esther na kung pagkatapos ng 3 fasting niya na 3 araw, kung papatayin siya, wala na siya magawa, papatayin siya. Pero yun nga, dahil sa ginawa niyang sakripisyo na yun, pumunta siya sa hari, binigyan siya ng chance na makapagsalita. Nailigtas yung angkan. Kaya yun ang kahalagahan ng fasting. Fasting, yun. Kilala yun. Di ba, sis Nora, nagawa ko yung Esther fast. Pag New Year kasi, nagkaroon ako ng devotion na pag New Year, hindi ako kakain. Nitong taon lang to, hindi ko siya nasunod kasi may distractions. Meron mga nag-aaya ng kung saan-saan, gano'n. Pero sabi ko magpapasting ako, pero hindi ko siya nasunod. Pero usually, every year, ginagawa ko siya ng 3 days fast. Kasi sabi nila, pag lilipat ng taon, kailangan ipag-pray mo yung family mo, yung special request mo na sa loob ng 1 taon na maging okay, magkaroon ka ng protections, healthy lahat, parang
Yun yung inano ko sa sarili ko na sacrificial ko ba, yung gawin ko yung Esther fast. Kasi, di ba, yun yung maraming tukso kasi celebration yun eh. Kaya, yun yung parang, yun, pag alam nyo na, next day. Ano tayo sa kanila? Pero wala na tayo. Ayan, okay. Number 2, second. Teka lang ha. Bigla ko sinipon. Sorry. Okay, number 2, why do we need to communicate with God? Okay, sa 16:13, why do we need to communicate with God, diba? Number 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Okay. We communicate with God to develop our intimate relationship. Okay. Alam niyo na yung intimate relationship. Kasi, i-share ko yung example na nangyari sa akin, yung sobrang intimate ko sa kanya. Yung bang day and night, ang worship sa bahay namin, ang music sa bahay namin, puro worship song. Tapos, kada puro praise, di ba? Dati palamura. Ngayon, puro na, Lord, gano'n na yung ko. Umabot siguro, ang masishare ko yung pinaka-mataas na feeling kong intimate relationship ko sa Lord. Yung bang, talagang siya na yung ginawa kong driver ng buhay namin nung time na yun. Kasi nung time na yun, walang work si Russell. 8 months siyang walang work. Tapos ako yung one job ko, naging 3 part-time job. Dito na yun sa Japan Kaya siguro nagpapasalamat ako dahil dito ko siya na-experience. Kasi dito ko na feel talaga yung presence ng Lord. Kasi wala kami makapila nun dahil si Lord lang talaga kahit na nung time na may community, pero hindi ako naging dependent doon. Parang ang naging dependent ko talaga ang Lord noon. Siyempre nung time na yun, kahit na may sahod si Russell doon, hindi na siya enough kahit na nagkaroon ako ng 3 job. Kaya yung intimate relation ko sa kanya, dumating ako sa point na dumadating yung bills. Tapos kinakausap ko, yung dalawa, yung mag-ama ko nasa baba, ginagawa nila yung bike ng anak ko. Nasa 2nd floor ako, tapos nakita ko marami ng bills. Sabi ko, Lord, wala akong pambayad, ikaw nang bahala. Ganun ako makipagsalita sa kanya. Yung talagang relasyon na. Yun ba pag may relasyon ka mag-ano siya, Lord, yung bill, wala akong pambayad. Ikaw nang bahala dyan. Tapos bumaba ako, 2nd floor kasi ang apartment namin, bumaba ako. Pagdating ko sa pagbaba, kasi ginagawa nila yung bike, may nag-text, pa-order ng board. Pa-order ng board. Alam, di syempre maaraw siya. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi may pambayad na. Pambayad na. Ganun na. Yun yung parang funniest, pero parang intimate talaga na yung experience ko sa kanya. Umabot na sa ganun. Tapos lahat ng prayers ko, ang bilis ng sagot. Nung time na yun Ngayon, hindi ko na masabi kasi medyo na yun. Yung time talaga na grabe. Kaya masarap yung feeling na sana ma-experience nyo rin yung ganong experience na parang madali na at hindi kayo nahihiyang kausapin ng Lord. Yung parang talagang mag-best friend na kayo na ganon, yung intimate ba talaga. Okay, next. Why do we need to communicate is seek guidance and directions. Magsisik ka ng guidance and directions kasi para to avoid deceiveness. Ma-avoid mo yung pandaraya ng gawa ng kaaway. Kasi marami yan, di ba? The next is experience the God's love. Yun. Kaya kailangan natin mag-communicate kasi ma-experience mo yung God kasi it helps us understand the depth of His love for us. Example na lang ito. Pag alam mo pag na-experience mo na yung love ng Lord, matatakot ka na makagawa ng kasalanan mo. Yung bang, kunya sa BFGF, di ba? Mahal mo yung girlfriend mo, mahal mo yung asawa mo, pero natatakot kang gumawa ng, alam mo yung ikagagalit niya. Kasi mahal mo siya. Parang takot kang mag-lie sa kanya kasi ayaw mo na magalit siya sa'yo. Parang gano'n. So, gano'n din ang God. Parang, pag love mo si God,
mindful ka na sa actions mo. Mindful ka na sa iniisip mo. Mindful ka na sa sinasabi mo. Kasi kumbaga parang nagiging mindful ka na ayaw mong gumawa ng isang bagay na alam mong hindi nakakalugod sa Lord. Parang ganun. Kunyari, makakita ka lang na may cleavage. Gagano ka na. Di ba pag Kristiyano, pag makita lang, sabi ko, may sexy ka. Minsan, loko-loko din ako eh. Parang inaano ko si Russell na magkaroon magkasala. Sabi nga, tinitest ko ba? Sabi nga, may cleavage. Gagano. Ay, Kristiyano na talaga siya. Gagano siya. May sexy. Oo. Parang umiiwas na. Parang, diba, parang, yun, takot ka na. Ayaw mo magkasala kasi ayaw mo magalit ang Lord sa'yo. Nakaka-relate kayo. Okay. The next is finding comfort and meaning. Ibig sabihin, communicating with God can be a source of strength, hope, and peace. Tama naman to. Kasi kung sa alak, Yossi ka kumuha ng comfort, and Yossi, butas ka. Hindi lang butas ang bulsa mo, kundi masakit ang ulo mo, pag-isip mo, hindi ka na makakapasok, hindi ka na makakapagtrabaho, parang gano'n. Kaya kasi kung doon ka nakadepend, wala, talo ka. Talo ka talaga. Pero kung nagpa-find ka ng comfort and comfort sa Lord, yun, ayun ang promise niya, magkakaroon ka ng strength, hope, and peace. Diba? Iba yung binibigay ng peace ng Lord, diba? Pag doon galing, pag doon ka naghumingi ng comfort. Ngayon, next is expressing gratitude and praise. Kailangan natin iparamdam sa Lord yung pagiging thankful, gratefulness natin sa kaya. Ayun nga, yung sabi ko sa'yo, naiyak ako kasi, kailangan natin i-express, hindi ka pwedeng maging yung bang hindi mo iparamdam. Kasi sabi nga, kailangan, tawag dito, God is a jealous God, di ba? Kailangan natin ipakita sa kanya. Di ba pag mahal mo yung tao, pinapakita mo? Hindi naman pwede na pag mahal mo yung tao, hindi mo pinagsisitihan, hindi mo... Kasi yun nga yung love language natin. I-express natin yung, Lord, sobrang grateful ako sa'yo, sobrang thankful. Kailangan maging vocal ka sa kanya na, grateful ka sa kanya. Yun. Kailangan natin makipag-communicate sa ganun. Then, next, intercession seeking help. Ibig sabihin, we can ask God for help and intercede for others, knowing that He is actively involved in our lives and cares for our needs. Ayun na yung seeking help. Yung kailangan natin yung pagsisik natin ng help sa Kanya, it's act of communication din sa Lord. Kasi parang ina-acknowledge natin ng Lord na siya ang driver ng buhay natin eh. Siya yung sa Kanya tayo lahat nakadepend. Wala tayong ibang dinidependahan kundi siya lang. Maganda yung patotoo ni Brother Tom last week, Brother Tom, na wala nang sinadalan kundi ang Lord lang talaga. Ayun. Okay, next. Number 3 is, why do we need to communicate to God in His language through love? Okay, next slide. John 14:23. Okay, para maibang sabihin mo. Sumagot Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking ama at kami pupunta at malanahan sa kanya. Hindi tumutupad sa aking mga salita, hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa mga nagsugo sa akin. Okay. Tama, diba? Yun nga sabi, why do we need to communicate to God in His language through love? Sabi ito, communicating with God through love in His language is essential. Ibig sabihin, importante, essential. Kasi in our church, di ba, we believe that God's primary love language is obedience. Tama? Meaning that showing love to Him involves following His commandment. Yung commandment niya and living in accordance with His will. Tama po, di ba? Naniniwala tayo na, yun nga, primary love language is obedience. Kasi yun nga side history na lang, no? Alam niyo po dati na hindi ako not fully guided ako sa Panginoon. Ang mindset ko before, basta naniniwala ako ngayon. Basta nagpe-pray lang ako.
nagsisimba ako, okay na ako. Feeling ko, anak na ako ng Diyos. Feeling ko, naniniwala na ako na, basta naniniwala ako may Diyos, at feeling religious na ako. Yun ang mindset ko Feeling ko religious na ako, mabuti na ako. Kasi nagagawa ko yung mga gano'n. Pero, sabi dito, sa Mateo, tandaan nyo, yun po yung mindset ko before. Pero sabi dito sa Mateo, 7:21, Onigay. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi sa mga taong sumusunod sa kalooban ng aking mga naman sa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. Okay. Naintindihan natin, di ba? Ito yung sinasabi ng ilan na most scary Bible verse para sa mga Christian. Ito yung sinasabi ko na nakakala ko, basta naniniwala ako sa Lord. Basta nagsisimba ako, nag-pray ako, okay na. Kaya parang tinamaan din ako dito na, alam mo yun, hindi pala enough yun, na parang na-save ako para makasama akong Lord. Hindi pala enough. So, kaya thankful ako and grateful ako sa church na to kasi nung time na napanood ko yung preaching ni Bishop, first time kong natauhan dun ba? Kasi naramdaman ko yung sampal ng katotohanan sa akin na di ko makalimutan yung sinabi ni Bishop no na sabi niya, oo, mahal mo ang Diyos, mahal mo nga siya, pero anong evidence mo na mahal mo talaga siya? Anong evidence? Parang gano'n. Yun yung, hindi ko talaga makalimutan yung salita na yun. Yung narinig ko yung na-blackout ako kasi wala akong maisagot. Anong evidence ako? Kasi tama yun kasi tama naman siya na naniniwala ka, pero paano mo ma-justify na mapapatunayan na mahal mo talaga ang Lord? Parang gano'n. Dahil ba sa nagsisimba ka lang linggo-linggo, nagpe-pray ka lang, parang gano'n. Kasi ito yung karamihan ng mindset ng karamihan. Di ba? Sa mga not well-guided na. Alam mo yung mga sinasabi, mga Kristiyano sila, pero not well-guided. Kunyari, nagsisimba ako, nagpe-pray ako, pero makikita mo, nagsusugal, nagchichismisa, parang, nagiinom. Totoo ba? Na may Lord ka? Ayun yung sinasabi nila na, naniniwala ka sa Lord, pero hindi mo nasa sa buhay, hindi mo nakikita, ibig sabihin ang Diyos mo patay. Kasi kung ang Diyos mo buhay, makikita sa kilos mo, kung paano ka mag-isip, paano ka magsalita, makikita yun. Kaya, ibig sabihin, pag sinabi mo Christian ka, pero makikita sa'yo yung nagiging Christ-like ka, buhay ang Diyos na nasa iyo. Parang ganun. Kaya, yun nga, yung obedience is an expression of love. Yun yung love language din. Kaya, obey the gospel. Ay, alam na natin yung obey the gospel. Kaya, yun, example kahit sa parent-child relationship o sa married couple, may mga obedience, di ba, na role na sumunod ka para, mga ganun, maayos. Yun. Kaya yun, next is prayer as a love. Prayer daw is as a love language. Prayer is a way to express love and connect with God. Allowing for open communication and expressing both joy and concerns. Ayan yun. Yung pagpe-pray is important. Kasi yun yung tool natin na nakikipag-communicate tayo sa Lord. Parang ganun. The next is, naulit-ulit, praising and worship. Yun ang sinabi ko, God is a jealous God. Kailangan natin i-express yung pag-praise sa Kanya. So, ang next is acts of service. Ayun na itong acts of service is yung pag-ministry. Yung mga ganyan, simple, yung music ministry, ano ba yung Faces ministry? Sharon ministry. Yung basta lahat ng parte ng ginagawa mo na nakakatulong sa gawain. Ministry mo na yun. Parang love language mo na yun din sa Lord.
na, di ba, love language na natin. Yung paghahatid sundo natin sa mga kapatid. Love language na rin natin yun sa Lord. Parang yan. Then last is yung love others. Okay, love others. Okay, number 7, Marcos 12:30. Unigay ko. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Oo, tama. Love others nga, love others. Yun, love language din natin to sa Lord. Kasi, kumbaga parang, lahat ng tao dito, ayun nga, tao dito, love ng Lord. Kasi created tayo ng Lord, diba? So, huwag tayong mag-love daw sa tao na alam natin may pakikinabangan lang tayo. Parang ganun. Walang kondisyon pag nag-love tayo. Ipakita mo na mahal mo siya kasi alam mo mahal din siya ng Lord. Parang ganun. Ipakita mo. Kasi Christian man siya o hindi, kailangan, kagalit mo man siya o hindi, may nagawa man siya sa yung mali, mahalin pa din. Ito mahirap talaga to, kaya lang utos kasi siya. Kasi yun ang sabi, di ba? Ang Lord nagpatawad, magawa mo din mapatawad yung, di ba? Kasi pag hindi ka nagpatawad, kasalanan din yun, diretso hell kapag wala kang forgiveness sa puso mo. Kaya sabi niya, love others. Kasi kaya mo ginagawa na mahalin mo yung taong yun, kahit hindi mo siya kilalawan. Ang naitataas nun kasi ang Lord. Kasi example, may dukha, alam mo yung, syempre naawa ka, di ba? Pero yung ipakita mo yung love mo sa kanya, tulungan mo siya o bigyan mo siya ng pagkain. Basta yung makaano lang. Alam mo, ang tinataas nun, hindi naman ikaw yung tumulong. Ang Lord ang tinataas, di ba? So, Lord, thank you po. May ginawa po. May ginamit kayong tao para tulungan ako. Para makawi yung gutom ko, mga ganun. Si Lord ang tinataas nun. So, yun ang gusto ng Lord, di ba? Siya ang tinataas. Kaya nangyayari, dahil pinasalamatan niya ang Lord, yung taong yun, nagiging believer na siya ng God. E di parang na-save din siya. Kaya yun yung ibig sabihin na love the others. Kasi, yun na rin yung way natin na na-share natin ang love ng Lord sa Kanya. Kaya, yung taong yun, kung non-believer siya before, magiging believer siya. Parang gano'n. Kaya, yun. Like, yung nagawa, yun nga, example din, yung may nakagawa ng masama sa iyo, pero pinakitaan mo pa din ng mabuti. Example na yun, Brother Tony, di ba? Kumbaga parang, may ginawa na sa iyo masama, pero pinakitaan mo pa rin siya ng mabuti. Ang kalulugan siya ng Lord si Brother Tony, kasi kahit alam mong naiinis na siya, pero alam mo yun, pakitaan mo ng mabuti kasi ang tinataas mo ng Lord. Kasi yung taong yun, mahihiya yun. Kasi nga, grabe, Christian talaga siya kasi kahit na binabackfight ko na siya, pero tinutulungan niya pa rin ako, kinakausap niya pa rin ako. At mayroong yun siguro yung way ng pakikusap ng Lord sa kanya. Time will come, hihipuin yun ng Lord, yung puso niya na maging maayos kang makitungo sa kanya kasi maayos siya sa iyo. Kaya yun, love others niya. And last, hindi lang yun ito, panatilihin natin maging marangal, hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng tao. Kasi kapag hindi tayo, alam mo yung kiniklaim natin Christian tayo, pero hindi nakikita, at doon nasisira yung pagiging Christian natin. Doon din nasisira ang Lord. Diba? May one time na Christian ka, pero bungangera ka. Diba? Christian ka. Palahura ka. Christian ka. Chismosa ka. Christian ka, pero pala inom ka. Kaya kung kiniklaim mo talaga na Christian ka, yun, maging marangal ba? Hindi pwede yung Christian to Christian, pero nag-aanuhan tayo. Parang mas lalo nakakahiya yun sa Lord, di ba? Kaya, yun yung love language na natin. Yung love the others, yun yung last.
To God be all the glory. Wow, salamat po sa Lord. At sa lahat ng na-bless sa salita. At sa message ng Lord ang sabi. Amen. Amen. Yun, di ba talagang marami tayong matututunan. Kasi every week, every nagtuturo. Di ba sinasabi, Rick laging na, yung nagtuturo minsan, yun yung tinuturoan sa turo mo. Totoo yun talaga. Minsan may miss ka na lesson. Pero iba yung ibibigay sa'yo na lesson. Kasi, yun nga, di ba sabi, lahat tayo, tinuturoan, hindi lang yung siya dahil ginamit siya ng Lord para magturo. At saka, salamat sa Lord kasi, di ba, hindi natin alam, malay mo si Ate Cherry na susunod ang magtuturo. Susunod, hindi natin alam. Pero, yung sinasabi nun kasi na, magagamit kasi tayo ng Lord. Di ba? At saka yun yung ano natin, parang i-aim rin natin na, sana magamit din ako ng Lord, di ba? Hindi lang sa ganito, sa pag-music, pero mas mainam at mas maigi na magamit tayo ng Lord sa pagpapalagamit ng salita. Di ba? Kasi yun yung pinaka-ano natin, yung pinaka-purpose natin sa mundo na mag-share. Diba? Mag-share ng salita ng Panginoon. Di ba? Kung mahal mo nga yung isang tao, di ba? Gusto mo siyang maligtas, kaya dapat i-share mo. I-share mo dito. Hindi lang naman pwede na ikaw lang yung maliligtas. Kasi selfish yun. So, bago po tayo magtapos, yun. Ulit, mag-circle tayo. Ano natin, kain tayo na ito. Sabi ako tayo. Share lang muna siya. Love language. Tapos na ang pero Marso na tayo. Love pa rin yung love natin. Pero dapat yun kasi everyday dapat love. Everyday is. Hindi lang February tayo nag-express ng love. Every day and every hour, every second. So, ako na mag-uumpisa. So, yung love language, diba? Ang natutunan ko nun sa ano is yung love, yung sabi, di ba, mahalin mo yung kapwa mo. Kung, if you want to be loved, di ba, marunong ka rin dapat magmahal. Hindi naman pwede na, mahalin mo ako pero inaawal mo minsan, di ba? Mahalin mo ako pero wala ka namang ginagawa, di ba? Dapat meron talaga tayong ginagawa. Yung sinasabi doon lagi ni Pastor din na, kung, di ba, action speaks louder than words. Hindi lang naman na puro ka lang, ganito may sinasabi ka, pero wala ka namang ginagawa, di ba? Parang ano rin yun, patay. Kasi, di ba, faith without action is dead. Yung sinasabi doon lagi. Na yun, at saka sinasabi rin niya yung obedience na bagay ni kasi obedience is better than sacrifice. Yung sinasabi rin ni Pastor lagi na ano nga naman yung pagpunta-punta mo sa church, di ba? Pag-attend mo, kung pasaway ka rin naman, di ba? Umattend ka nga, pero pagkalabas, gumagawa ka rin naman. Hindi man nakikita ng mga tao, pero di ba sabi nga, di ba? Ang Lord ang nakakita sa puso ng mga tao, di ba? So, anong meaning ng pagsasacrifice mo na pagpunta mo sa church, di ba? Pag-attend, pero may ginagawa ka naman. Kaya, mas importante talaga na yung obedience, di ba? Kahit mahirap, di ba? Mahirap man gawin, pero yung talagang mo na yung parang yung burden mo na makasunod sa Lord kahit mahirap. Yun yung importante. Yun yung sa akin. Para sa Lord. Di ba? Sa akin naman, di ba? Salamat sa Lord kasi linggo-linggo tayong binibigyan ng tinataniman ng Lord ng bunga na pwede natin magamit sa pang-araw-araw natin buhay. Lalo na ibate natin sa labas. Ang tinuro sa akin ng Lord na yung acts of service na sinasabi yung be obedient sa pagsunod natin sa Lord. Kasi yung makita sa atin kung ano na yung nagawa ng Lord sa atin. Diba? Kasi ako, kung sa ano talaga, malaki na nabago ng Lord sa akin. Kasi yung ginagawa sa akin ngayon, kung wala akong Lord, malamang ano. Kasi ako dati, ayaw ko nung pag alam kong may maling ginagawa, yung naagrabyado ko, hindi ko mapayag talagang. Dati nga, patutuho na rin yung dati na. Sa Pilipinas nga, yung agency nga, kalaban ko eh. Ako mismo nagsusunod sa mga kasama ko na, magreklamo kayo kasi ganyan. Hanggang sa pinatawag ako, na ako daw yung nagsisimula ng nagsusulsul daw ako. Ganun
ako dati. Hanggang sa, di ba ngayon na tumanggap tayo sa Lord, binigay na sa atin, na natanggap na natin yung Holy Spirit. Malaki yung nagawa sa akin ng Panginoon. Kasi kung titingnan mo sa trabaho ko ngayon, yan yung natutukan naman. Sa iba, talagang kung wala talagang guidance ng Holy Spirit, nalamas ko yung uso nung may email na yun eh. Yung alam mo na, ginawan mo na ng mabuti. Sa akin pa nga, laging pag may kailangan sila, lalapit yung kakatok sa pinto ko. Hanggat ako naman, ang kailangan ko sa Lord, hanggat alam kong gano'n yung ginagawa sa akin, pero pag alam kong kaya kong tumulong, hindi tutulong ako. Gagawin ko pa rin kung ano na dapat. Na kahit gano'n na ginagawa sa akin, pinagsapapasan ko sa akin, Lord, ikaw na bahala sa akin. Kasi naniniwala naman ako na pagka nasa iyo yung Lord, nakikita nila. Minsan nga sinasabihan ng ako kasi sabi ni ang isa kong kasama na alam niya kasi pag every Sunday, nandito ako. Hindi nila ako makagilap doon pagka Sunday. Na sabi ng isa, kasi parang binibigyan inaano ng Lord na binibigyan tayo ng pagkilala na pagka talagang sumusunod ka sa Kanya, nakikita yung ilaw at hindi ilaw tayo at para sa iba. Sasabihin nila na kasi ay hindi yan. Kasi nagsisimba yan kasi umati yan, hindi yan gagawin niya. Kaya kung ano ba yung sinasabi nung nanitira, hindi sila naniniwala. Kasi nakikita nila sa akin kung ano yung ginagawa ko. At hindi lang naman din sila yung lumalapit sa akin, minsan yung iba. Kaya pag sinisiraan ako, minsan hindi sila naniniwala. Di ba? Tapos, minsan, katulad yun yung nabago sa atin nandun na yung pag-iinom, pag-division natin. One time, may nag-birthday na kasama ko. Tapos, nag-iinuman sila. Tapos, sabi ng isa, Tore, ano tayo? Shot ka, sabi niya gano'n. Inom ka, ulitin siya ka na. Sabi ko, hindi ako nag-iinom kasi, sabi ko na allergic kasi ako dyan. Sabi ko, hindi talaga ako nag-iinom. Sabi niya, tsaka masama ang sabi ko, sabi mo ba na konti lang naman kasi dyan nagsisimula. Hindi masama ang pag-inom, pero kung yan kasi yung nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya sabi ko, bago pa lang ako magkasala at makagawa ng kasalanan, iwasan mo na, di ba? Ngayon, sabi niya sa akin, nagsalita siya. Kaya, nalaman din niya na nagsisimba nga ako, nagsisimba ako. Sabi niya, kaya pala, parang tingin ko sa iyo, iba yung galawan mo. Sabi niya sa akin, parang, ayaw ko, pabili, sabi niya, kaya pala parang pastor ka o Sabi ko, hindi naman, kasi sabi ko, wala hanggat, sabi ko, nanggaling na ako dyan, pinagdaanan ko na yan. Sabi ko, siyempre, bakit ka pa babalik yan kung piniisan na ng Lord ko ba? Kung binago na ka na ng Lord, na alam mo na kung ano yung naging buhay mo noon, alin ba yung mas maganda sa buhay mo ngayon, di ba? Siyempre, kung alam mo na nakakabuti na sa'yo, yung ngayon na hindi lang sa natin, sa katawan natin, nalatibig sa spiritual, nakakabuti yung ginagawa natin. Hindi natin pwede balikan yung mga dati natin ginagawa din. At iyon yung pinagpapasalamat ko sa Lord. Kasi kahit pa hanggang ngayon, patuloy niya pa rin na yung gabay at protection niya sa atin, hindi nawawala. Hindi tayo nakakalimot. Sabi nga, kahit siguro saan tayo mapunta, kung yung binhi na itinanim sa atin ay magbubunga, kahit saan ka pupuntang lugar, madadala mo yun. Kasi yun yung binhi na itinanim ng Lord sa ating buhay. Yun lang, salamat sa Lord. Akala ko wala na si Lolo eh. Meron. Bakit kilala yan?
Ikaw talaga sis ako naman yun Sarap mag-share kasi ako naman ay share ko talaga talaga ako nagpapasalamat lagi kay Lord dahil yung tuwing Sunday kahit hindi ako nakaka-attend ng talagang yung kumbaga dito lang sa yung ating pag-aaral sa kanya na lagi ko rin namang ipinag-pray na sana ay lagi tayong yung pag nagsasama-sama ba na sana ingatan lagi tayo yung may matutunan uli na panibago uli na mga salita niya at yun ay pinagpapasalamat ko lagi sa kanya yung everyday gising sa umaga lagi natin huwag natin ikahiya na ipagpasalamat at i-share sa ating mga kasama yan yung akin lang yung natutunan ko kanina yung sa kay sister yun ikaw naman sister yung kanina sa Daiso hindi meron kasi doon na talaga nakita ko na magandang babae maigsing nagbabayad mo. Sabi ko, hindi napatingin ako. Binaling ko. Tapos tumingin na. Hindi kasi, hindi ba, hindi naman nawawala talaga yun. Pero, iba talaga yung yung control ba, yung control. Pero, iba na talaga rin yung control na kasi dati pag talaga hahabulin ko talaga ng Kumaha ka na. Ayan na, tama si Isis. Yan, mabuti may kakampiyon. Nakaway lagi ako niya, Isis din. Kaya nakuha niya na yung number. Hindi Ay, nilaglag. Ikaw kasi Isis. Hindi ko na nakakalimutan na. Ito, yung kanina sa Mateo 7:21-23. Yung hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Yung kasi may kwento dyan sa amin na nagtatalo ba na yung isa born again din, kapitbahay namin yun. Tapos yung isa na matanda, ako naman nakikinig lang ba ako. Nagtatalo sila na sabi, ikaw kasi hindi ka na nasimba sa amin. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, pinakikinggan niya. Binanggit niya to na na-record ko. Sabi niya. Pero sa isip-isip ko, ganun din naman siya, na siya ba'y pag chismis dito, chismis doon. Pareho lang sila. Hindi mo makikitaan na sumusunod din na sabi ko, dapat di na lang siya nagsalita ng susumbatan niya yung isa, pero hindi rin naman siya. Kaya siguro, binultahan siya, sabi, ikaw nga eh. Hindi ganun, sabi ko eh. Kaya, yung bilang katulad nga natin na Christian, kailangan talaga nating kailangan nating isagawa yung mabuting na natututunan natin. Hindi lang puro tayo nakikinig. Kasi nga, sabi nga niya dito, hindi lahat ng tumatawag ay pakikinggan niya. Kailangan talaga gumawa yung faith without action, dead raw yun, patay daw yun. Kaya, yun lang, kailangan natin ipamuhay talaga. Mahirap gawin, sa totoo lang, napakahirap gawin. Katulad nga nung nangyari sa akin doon na hindi sa amin kasi yun nga, yung nag-share ko na rin yun na hinabol ako ng taga na sa amin sa bahay ko na kasi nakita ko bang yung bakod kasi namin, yung kasi nilagyan ko ng mahaba kasi yung lupa namin doon, hindi naman 1,000 square meter yun. Yun yung hindi sa magkakapatid. Hindi, yun sa magkakapatid ba namin. Ako pa lang yung nakatiri. Ngayon, binakundan ko yun ng kahoy at saka yung yero.
Ngayon nakita ko siya na meron siyang babuyan yung pigiri. Pigiri. Ngayon yung tae ng ano, dadakutin niya, tapos tinatapon sa ano, doon sa, oo, dinatakot sa, sinabihan ko na malumanay lang. Sabi ko eh, nagtatawa siya eh. Tapos ka pa. Nagtatawas kaya may ano, sabi ko, Sandy, sana naman po eh, ano, huwag naman po yung itapon doon, hanggat maaari po, kasi hindi naman po yung tapunan ng ano. Yung sabi niya sa akin eh, porke ano ka lang, nag-abroad ka, ano mo, sabi ko, ba't naman po napapunta doon, sabi ko lang po eh. Sabi siya eh, ang yabang mo, masyado ka ng ano, yung anak mo lang ay ano, sabi sa akin, gano'n, dami ng inimik. Tapos hiniya ako ng taga, inambahan ako ng taga. Sabi ko, di naman ako, sabi ko, bakit to? Bakit nyo tatagayin? Sabi ko, gano'n. Di, gawin ano ka, papatay kita, sabi sa akin, gano'n. Sabi ko, di ang ginawa ko, lumayo ako, nag-distansya ako. Kasi baka matagayin ako eh. Pero, kung yung time na yun, hindi, nakatanggap na ako eh. Nung time na yun, kung hindi ako nakatanggap sa kanya, iba kasi ang ugali ko eh. Yung imik mo pa lang, may tama ka na. Yung, kasi ang ugali ko nun, ako mismo namamaya ako. Pero nung time na yun, nakatanggap na ako. Yung, ano ba? Oo, control. Ang ginawa ko, umangat ako. Oo, yung pigil ko baga na ano, nasabi ko. Pero naando pa rin yung una ko kasi, Mayroon naglalaban eh. oo, sinapit kinento ko sa'yo, sabi ko, kung talagang matapang ka, sabi ko, alisin mo yung gulok mo, magsuntukan tayo dito. Sabi ko gano'n. Ginanong ko talaga. Pero, yung control ko na ano, ang ginawa niya, pumasok sa loob. Akala niya ko, nung takbo kong gano'n, hindi ako pumasok sa amin eh, lumayo ako, hindi talaga ako. Kasi yung anak ko may sakit sa puso. Tapos yung nanay ko, may sakit din yun eh. Siyempre, ayaw ko ba na Ang ginawa niya, kumuha ng mas malaki gulong. Hinabol pa talaga ako. Ay may nakakita. Sabi ko wala, hindi ko talaga siya ano. Yung control ko eh, hanggang doon na lang. Tapos nabalitaan nga nung mga may kilala sa akin. Sino si Ganito, hinabol ng taga? Ay dati yun kumbaga sa ano eh, yung pagbabago, unti-unti na na dating ako'y namamaya, ako na ngayon. Parang bang gano'n na, pero pasalamat ako sa Lord dahil malaki talaga yung nagawa sa akin na. Mayroon talaga witness. Hindi mo man sabihin, mayroon pa din sa sarili. Merong sabi ko nga ay, kaya kailangan hanggat maaari talagang ating ipamuhay yung kanyang salita. Hindi lang tayo tagapakinig, sabi nga ng totoo yun. Kaya, yun natutunan ko na hindi lahat ng tumatawag na ay pakinig. Yan. Ay, ganun So, yun. sabay agaw ko. Okay pa ba tayo mga kapatid? Hindi, yun naman eh, joke-joke lang natin yan na hindi. Baka tayo ma-open with yung ni Pastor. Nakarecord pa naman. Eto, yung sa akin po is yung sabi ni Sisi Isa na yung pag hindi tayo well guided ng mga Christian. Kasi isa din, ganun din ako lagi talaga. Parang naniniwala ka sa Diyos pero may ginagawa kang mali. In public pa. Hindi ko siya ma-share, hindi pa ako ready. Pwede Pero alam naman. naman nila, tapos parang ano ba, nagiging double standard yung faith mo. Nagsisimba ka pero after nagsimba, ganito pa rin buhay mo. Parang ganun ba? So, importante talaga na mag-guide tayo ng tama. Diba? Kasi, mahirap talaga mag-ano sa world. Kasi parang akala mo tama, hindi pala. Kaya, thankful, grateful talaga ako na nakabalik ako. Hindi ko pa masabi sa sarili ko na kung masasabi ba ng iba na
may Lord na ako sa buhay, pero tinanggap ko na siya. Ang pinapanalangin ko lang na mapagpatuloy, pwede tayo lahat. And then, siguro yung changes sa buhay ko nung tinanggap ko si Lord, ang isa sa mga napansin ko, kung nagre-video call kami ng mama ko, yung chismis. Normal naman, yung mga marites, mga hinanakit sa buhay, mga ganon. Pero hindi ko alam, bakit, Lord, bakit ikaw na yung pinag-uusapan namin. Mga ganon. Parang natural na lang siya na lumalabas ba na, yung ganito yung talagang binibida ko kasi si Pastora, sabi ko. Ganito yung sinabi ni Pastora kasi nag-share siya na may issue na naman dun sa amin kasi ganyan talaga yung mga usapan namin, no? Parang may hinanakit na namin siya sa mga sister-in-law, mga gano'n, ganyan. Bakit mo pa papatulan yan? Hindi naman tayo naghihirap siguro na kasi parang naghinakit siya ba na hindi daw siya sinisharean ng ng harvest sa amin. Tapos sabi daw nung brother-in-law, yung parang brother ng tatay ko. Kasi wala na po yung tatay ko. Hindi daw siya sinisharean kasi hindi daw siya kapatid. Tapos, yung tita ko naman, sinabi dun sa kapitbahay namin, tapos yung kapitbahay namin chinismis sa kanya. Ganun ba? Palipat-lipat na. Parang bakit yung sinasabi dun sa kapitbahay na alam niyo na sasabihin niya ng kapitbahay sa nanay ko. Parang ganun ba? Parang may sadya. Ganun. Kaya sabi ko, bakit kulang ba yung bigas natin? Para sabi ko, na kailangan na bigyan na tayo. Ganun, sabi ko. Kaya na lang yan. Kasi kung noon, kung hindi pa ako nakatakak sa Lord, siguro susulat ko talaga yung Marisol din ako. Marisol. Susulat ko na. Ay, bakit sinabi ka? Bitchipin yan. May violent action ka na ba? Siguro, papalatay mo pa yung issue, gano'n. Pero, siguro, ganyan yung mga konting, siguro, napapansin ko sa sarili ko na we choose peace over, violence, gano'n. Na, kahit pa paano, sa buhay natin na ipakita natin na meron na tayong Diyos. Sa simpleng bagay lang na mga ganun, na at least, vessel of honor na tayo yung God. Sa inyo, sa siguran namin. Share ko lang kasi yun nga yung sinabi ni Mrs. Elvis sa Bunso na talagang 100% Catholic ako. Sisimba ko. Tapos, ito lang nga, yung pagpunta ko dito. First time ko talaga, kahit sa simbahan, sa Catholic, hindi ako umiyak eh. At saka, ito lang siguro mga January. Nagsisimba man ako, pero hindi ko na maramdaman. Doon nag-start yung parang simba ka. Pagkatapos, nag-iba yung utak ko, inala ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, kapag-usap ako sa kapatid ko, sinabi niya sa akin, hindi ka naman masyado, magsasaka kung saan ka tawag ito? Bibigyan ka ng daan ni Lord. Kung saan mo dapat, kung doon ka dadaan sa pinakamagandang way na yun, doon ka. Siyempre ako naman, kasi Catholic ako, medyo naninibago ako. Magawa ako. Talagang mag-dito ka sa Lord. Hanggang sa loob ka ng simbahan, siyempre, si Father, hindi ko siya maintindihan. Gusto kong bumibak, gusto ko lumabas. Kasi pagkatapos, wala eh. Tama nga, paglabas mo dito, andyan ang demonyo eh. Diba? Pero pag nandito, walang salat ulam, ang sarap. Ang sarap. Bakit ko? Thank you sa araw-araw na nababasa ko yung Bible. Oh,
Tapos pag alam ko, sa totoo lang, Diyos ko po, ang cellphone hindi ko mawala sa kamay ko. Pero pag nandito ako, iniiwan ko siya. Samantala sa simbahan, ay wala akong pakialam. Oh. Basta nagkakalikot ako kahit na nagkakanta ako dyan. Dito hindi. Hindi ko hawak ang cellphone ko, hindi ko nga tinitignan. Ewan ko, ang sarap. Masaya ako nandito. Kaya maraming salamat sa inyo. Kasi parang kayo na yung nagbibigay ng guide sa akin sa kasi Lord. Amen. Naiyak ko lang. Okay, iyakin lahat na lang. Kasi hindi na ako iyakin. Sa akin naman, yung sa love language, yung topic, na naalala ko lang yung sinabi ni nanay na yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa tao, yung pagkamahal mo yung tao, tapos mahal ka naman na, parang wala na siyang, wala siyang challenge. Kasi Kasi parehas kayo nagmamahal. Pero yung mahalin mo yung kapwa mo na yung kahit na may galit siya sa'yo, mahalin mo pa rin siya. Iba yun eh. Iba yun yung dating kay Lord. Kasi, amen. Diba? Kaya na pag-aaral na tututunan ko sa sarili ko na yung mga dating na kasamaan ko na tapos kahit na nakagawa ko sila, nakakita mo pa rin na mabuti ka pa rin sa kanila. Pero sa panahon na kahit na patuloy pa rin sila sa kanilang mga gawain na nakikita ko na lumalayo ka na, parang huwag mo na lang patuloy. Yung sa akin na experience ko this past 2 weeks na may kasamahan ako sa trabaho na nag-share siya sa akin ng problema hindi daw sila okay ng asawa niya. Kaya pa silang baka maghiwalay na sila sa video. Tigil ba may din po siya may ibang Third party. relasyon sa sabi ko, tingin mo bakit nangyayari sa iyo? Sabi ko. Sabi niya, hindi maganda yan. Sabi ko, pinayuhan ko na siya. This is the act of yung pag-advise ko sa kanya, yun lang, to the point na ayoko siya mapahama. Sabi ko, tigil mo na yan kasi wala namang hinahin mo. Tapos, yun, sabi niya, gusto niya kasi wala na daw siyang feelings, hihiwalayan na daw naman. Sabi ko naman sa kanya, pag-isipan mo kasi hindi naman basta-basta pagsalita ka, gagawin mo. Hindi natin alam kung ano magiging resulta kapag ginawa niya yun. Tapos lagi ko siyang ina-advise na manghingi ng sorry sa asawa mo. Kung bakit gumawa ka ng bagay na hindi na kayo nag-aaway. Kasi palagi daw sila nag-aaway. Ayun. Then, hindi ko alam kung pinakikinggan niya yung mga sinasabi ko sa kanya. Basta ako sa kanya, kung ano man yung sinasabi niya sa akin na problema niya, yun lang yung mga solusyon na yung pwedeng ibigay ko sa kanya. Yan. Para sa akin, napasalamat ako sa Lord na ngayong araw nito, nagtipon-tipon ako ng mga salamat kay Sis Isang na topic niya yung love language. Kasi para po sa akin kasi nung wala pa po talaga sa Lord, ang dami pong distraction talaga lalo na po sa pag-edad ko ngayon. Kaya parang kung wala akong luwa, parang apat na apat talaga. Tsaka, ang daming mga distraction. I-share ko lang may mga kaibigan na ako doon. Kapag may nalagos ko sa akin yung sinasabi na
girlfriend. Yung ganun. Napatulan ko talaga yung ganun ba? Saka nasabi ko talaga parang may one time nga yun na ako yung dahilan ng pag-break up nila ba? Ganun. Sa pinost talaga ako sa para sa akin, full. Yung 5 years ata yung relationship nila. Tsaka ako lang yung naging dahilan ba. Tsaka napagtanto ko na parang cool ako nun eh. Wala pa ako sa Lord. Kaya nung nakatanggap na talaga ako sa Lord, sabi ko, pangit pala ang ginawa ko. Yung ganun ba. Parang hindi ko yung sarili ko ba. May nasaktan akong tao ba. May napagkiwalay ako ng sa akin. Kaya, nung nakatanggap na ako sa Lord, yung mga plano ko dati na ano ba, plano ko talaga hindi yung sa Lord ba. Tsaka sa ngayon, kung ano man yung darating sa akin mag-patience ba, yung ganun ba, patience na lang, pagkakaloob ko na lang sa mga lahat. Tsaka base lang po sa ngayon, yung nagpapasalamat din ako sa Lord dahil may character development po kasi madali po akong mapikon eh, yung ganun po. Tsaka yung mga may kasamahan kayo may sakit na masabi na mapipil mo talaga na binabaksta ba ko nito. Pero kung nagkasalubong kayo o nagkasama kayo ang bait sa iyo, diba? So mapipil mo talaga na binabaksta ko. Tsaka yung noon parang napipil ko na tatlo lang kami Pinoy. Tsaka parang hindi ako kasama sa group nila. Yung ganun ba? Hindi nila ako yung nasabihan niya, bra. Ina-auto-please ka. Ganun ba? Parang sasaktan mo lang eh. Pero ngayon parang nasabi ko talaga na hindi yung sarili ko na ako mismo na nag-change sa karakter ko. Pero sabi ko na si Lord talaga eh. Kasi kusa na eh. Kasi yung ngayon, pag sinasabihan ako ng gano'n, feel ko na na-output ko sa pero hindi, matawa lang ko eh. Kasi sama ko naman si Lord. Wala naman ko, tumatawa lang ako kasi yung gano'n na vibes ba, yung pag kasama ko sila, yung problema kong bata to, ano nang sinasabi ko. Tumawag ka. Bakit Tumawag ka, hindi? Tawa na. Totoo, nakalungan. Dinadalang Sila na mismo mag-ano. Diba, pag talagang umiinit ka sa Lord, yun yung sign na Kumikilos siya eh. kumikilos sa Lord. Kumikilos ang Lord sa'yo. Ang mangyayari doon sa Diyan mo makikita, mawawala ka Hindi na natin kaibigan. tumalo. Lalayo ka. Parang ganun ba? Kasi nasusunog na Maski anong sisilang ka sa gawin kasi natin, ginagawa mo. Yung ginagawa mo, hindi nila nagugustuhan. Kaya, Pero ngayon po, masakit ko po na parang sila yung sisilang sila eh. Parang Sila na nga yung magiging ano ba? Magiging tukso na yan. So, Ang bata ko naman din. saka masasabi ko po na ang pagiging Christian po talaga eh, mahirap po talaga eh, lalo na po Tama ako. sa edad ko ngayon, marami ng distraction talaga. Saka, always ko na lang pong pinag-pray na ako'y nakakasala bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ng buhay ko. Importante po na mahal ko po si Lord. Amen. Siya lang po yung bahala sa akin. Journey ko po dito sa Japan at lalo na po pag-uwi ko sa Pilipinas. Uy, tandaan lang natin mga kapatid na sa pagka mga ganun sitwasyon. Kahit ako, sa amin, di ba, labing na kami. 17 na kami. Kami yung unang 5, pero ngayon 17 na kami.
sa 17 na yun, ako lang ang hiwalay. Sila, usap-usap kasi sila nagkakaintindihan. Pero wala na sa akin eh, baka na kung mag-usap kayo, ganyan. Kasi, yung ginagawa mo na pagsisimba dito, hindi nila gusto yun eh, kasi nga hindi nila naiintindihan. Kahit sabihin, share mo sila ng ng Lord God, sabihin mo maganda yan, yayain mo sila. Hindi nila maunawaan yun kasi nga wala yung Lord sa kanila. Iba yung espiritu kung pinagkaloob sa kanila. Totoo Iba yun, yung espiritu ng Lord na natanggap natin eh. Kaya lahat ng gagawin mo, sa kanila yan, masisilaw sila. Pero wag mo pagka ganung mga sitwasyon, wag na natin intindihin kung ano man sasabihin sa atin. Basta alam mo sa Lord, between you and the Lord, alam mo ikaw nakikipag-usap sa kanila. Na wala naman silang magagawa na ikaliligtas mo eh. Hindi naman sila magliligtas sa iyo, di ba? Salit na magalit ka sa kanila, eh kung pakinggan mo sila na kung galit kayo sa akin, magagalit rin ako sa inyo. Hindi naman sila makakatulong sa iyo eh. Paano kung time na yun dumating andun? Eh di, yung pagsunod mo dito, mababaliwala. Baka maiwan ka kasi yung time na yun, nagalit ka sa kanila. Kaya yung mga yun yung pagsunod-sunod talaga natin sa Lord. Pagpapahilin natin sa Lord. Ano yan? Talagang kasama na dyan yung test sa atin ng Lord. Diba? Sa the more na nagpapakainit tayo sa Lord, the more tempting yung kasi yung kaaway ano yan eh. Dati hawak ka ng kaaway, di ba? Hawak ka ng demonyo. Eh ngayon na sumusunod ka sa Lord, pilit kayo na nakakatake. Sa maalis ka dyan. Kaya ang ano yan, talagang puro pagsubok ang kaya sa'yo niya na. Pero it's a good sign na kapag yung pakiramdam mo na, Lord, kung kailan ako sumusunod sa'yo, parang lalong pinaparamdam sa akin. Kasi yun yung tinitest na tayo ng Lord, no? Na, di ba, sabi niya, lagi natin patutunan ng pastor, ayun, si Kay nga, di ba? Kasi alam ng Lord yung puso natin kung kaya na natin sumunod. Yun lang. Yung sa akin, nakapunta ako dito kasi parang kinalapit talaga ako dun eh. Nung Galing ka sa likitan, bro. Oo, sabi na Brother Sherwin, Brother Sherwin, nung Martin, kasi wala ako dito. Sakit pa daw ng kamay niya. Nung linggo, nung tumanggi ako nung lipat kasi pumunta ng Yanay. Nung linggo. After na ni Gary, Iwata, Malayo naman, malayo. Alam ko parang yung station. Apat ang stage. Janay, Wala dyan sa ikali ka rin yan ay apat na station. Ha? Bali lima, 5 station. Ganun na lang. Kami mo kasi. Hindi naman kasi yan eh. Janay kasi. Okay, Janay siya. nung linggo, nung tinanggihan ko kasi busy nga nun. Tapos, kinabukasan nun, nasa trabaho. Parang lagi ginagawa. Pasok ka sa dalo ka dun sa diba sa next Sunday. Tapos parang inaraw-araw na ganun. Ngayon pala pagka Sabado nag-chat si Sir Mike, sabi niya, pwede ka bang feedback kasi walang feedback. Doon naisip ko agad na, ay, yun pala yung dahilan. Yun pala yung dahilan, but parang kinukulit ka talaga na mag-attend ka na. Sabi, tapos malalayo kasi yung yung AK, tapos dinay ko talaga yung tapos may temptation pa pag dito. Talaga may din na naka kasi pag ako talaga. Pagpunta pala natin sa Yung pagkalipat ko dun sa lipat ako sa yan parang pasalamat na ako sa Lord kasi doon yung kinukonsidera kinukonsidera nila ito kasi maraming condition talaga kasama ng hilo. Ikaw lang ba pinili? Marami kami Pero hindi ako nakakaganda sa tapos pag may mga celebration ako naiiba. Yung talagang yung baso gagawin sa'yo. Yung parang bigli ka. Sabi ko, susukin mo na lang ako. Hindi ako yung pasensya. Pasensya yung naman talaga. Dito sa yan ay
Parang, May respeto ba? Hindi nilayo ka niya. Nilayo ka. Oo, nilayo ka talaga. May respeto ba? Uy, wala ka siya. Nag-tempt din daw siya eh. Nag-tempt din daw. Ano sinasabi? Sige, so wala ka na. Salamat sa kasi proud ako sa inyo ninyo ngayon. Hindi siya. Hindi na. Kasi parang ano ba, talagang, di ba, naramdaman niyo naman natin ba yung salamat siya. Kaya si Lord na tinatas ko pa. Ano yung ginawa? Salamat sa Lord. Kasi kahit na parang hindi gusto ko Totoo naman. Totoo. Yung cleavage. Ngayon naman, sa akin kasi yung pinakamahirap is yung nasa mundo tayo, yung obedience pa. Yung talagang pagsunod natin sa Lord sa araw-araw kasi nga napakahirap yan bilang tao naman tayo. Kahit nakilala natin nakatanggap maraming puso pa rin, maganyan. Tsaka ano yan eh, yun yung para sa akin kasi, gusto mo lang tumanggap ako. Hindi smooth eh, hindi madali. Mas lalong sumigip yung dadaan ko kung parang ganyan. Mas lalong ang daming pagsubok sa trabaho, parang feeling ko kasama ko mga demonyo. O yung parang nakapon yung araw-araw na kiniters yung kung sino yung absent, siya yung Yung pulutan. siya yung pulutan. Kaya pag sino naglilig ka ako, sabi ko, ako siguro pulutan ba? Parang gano'n. Yung kumbaga yung battle natin sa labas, napakarami. Kaya kailangan na natin talaga kailangan natin guidance ni Lord pamamagitan ng book na yung Bible yung pag-ano natin. Kaya ako, so talagang aminado naman ako na hindi pa naman hindi pa halos talaga nakakabot sa Bible. Pero yung verses ba na natutunan sa gawain, yung mga sinishare ng mga kapatiran, tumatatak sa akin, talagang inaano ko. Ninanamnam ko pa bawat isa talaga kasi ano na yun, kumbaga yung experience ng bawat isa sa akin, hindi mo na-experience, pero na-experience yung dalawang kasama na kapatid. Parang nakakabigay ba ng lakas ng loob mo, nakakatulong sa kanya, para tuloy lang yung buhay, tuloy lang yung kapit na sa Lord. So yung ano sa akin is yung, ano lang, tuloy lang natin na labanan lang yung mga battle natin sa buhay, kasama naman natin si Lord sa buhay natin, hindi tayo bibitaw, hindi tayo bibitaw, hindi tayo bibitaw ni Lord kahit kailan. Kasi hanggang nakikita natin ni Lord yung puso natin, yung nasa puso natin, yung nasa isip natin. At nakikita ni Lord na dahan-dahan natin binabago natin yung buhay natin para sa akin. Kasi yun yung love language na para sa akin. Kailangan natin baguhin yung sarili natin bago tayo humarap sa akin, diba? Sa tamang kami. So, kailangan natin linisin lahat. Kasi hindi tayo magiging hindi natin makikita ang Panginoon kung meron tayong bahay ng kasalanan. Hindi natin babaguhin yung mga kasalanan na yun. Hindi natin tatanggapin sa sarili natin na mali yun. Hindi natin makasama ang Panginoon. So, kailangan natin baguhin lahat kung tama lahat. So, yun ang po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Lord. Diba, yung nasa diba, ang pagiging Kristiyano kasi diba, ang Israel natin is holiness, diba? Naalala ko talaga yung tinuri natin dati, diba? Diba kung may puti, diba? Kapag may tuldok dyan, yun yung makikita mo, yung mapapansin mo talaga. Kaya talagang napahirap sa Kristiyano na kapag may nagawa kang mali, kasi parang sisisihin nila yung religion mo ba? O yung pinaniniwalaan kung Kristiyano ko pa naman. Kaya talagang mahirap talaga maging Kristiyano kasi yung faith mo yung maki-question eh, diba? Kasi kaya sinasabihan tayo, pinapaalalahan tayo na yung pastora lagi na yun, di ba? Na talagang sunod lang kahit mahirap. At saka, lalo na sa mga nagtuturo, ewan ko naalala ko na kasi, di ba, every end of the week, di ba? Mayan, nagpapala ako minsan na, kumusta na bro, kumusta na yung title mo, yung lesson. Kasi as much as possible talaga, kausapin natin sa nanay. Kasi doon tayo humingi ng lesson, di ba? Kasi sa mga nagtuturo. Kasi minsan, napagkaan ko rin yan na may naisip akong lesson or title na ito yung gusto mong ituturo. Pero iba pa rin mismo yung talaga, yung i-advise si nanay na ganito yung ili-lesson mo, ito tatalo. Kasi talaga naman, minsan dati, kasi hindi rin ako masyadong close si nanay na parang nag-hesitate ako naman, kumusta pa nanay.
ganito. Pero, yun, dapat talaga i-encourage natin na lalo sa mga nagtuturo na ano, dapat kausapin mo si nanay. Kahit kunting message lang or much better kung talagang makausap mo siya by phone. Kasi may maganda yung conversation kapag makausap talaga si nanay kasi pa yun, ganyan, ganito yung tuturo. Alam ko busy tayo, pero di ba, iba pa rin talaga yung talagang ano ba, guided ka ng malumason. Kasi talagang i-correct niya, di ba, hindi natin naranasan yung dati na talagang may nagko-correct na kahit may ginagawa kang mali, di ba? Ano lang, okay lang, pinapabayaan ka lang, or ina-advisean ka, pero wala lang, parang hindi yung advice na gusto mong marinig na sana magbabago ka. Pero yung advice na okay lang, ganyan lang, parang normal. Pero iba kasi kapag talagang anointed na Panginoon na kahit makita or kahit sinasabi na sasaktan ka, pero yun to yung totoong pagkakorek na sinasabi ng Panginoon. Kaya, yun, pasensya ko nakukulitan kayo minsan sa akin, pero yung makita natin talaga na dapat, yung sinasabi na dapat meron tayong unity talaga sa church na ganito. So, di ba, kahit ganito, unti-unti tayong lumalami kung konti, lumalami minsan, pero huwag natin tingnan yung bilang, di ba? Hindi naman yun sa patamihan, di ba? Ang importante yung quality, di ba? Yung paano ganapan yung marami kayo, pero puro pasoy naman, di ba? Kasi kahit na, yung ito, kahit may konti lang tayo, pero totoo yung sinasabi natin. Masaya, hindi tayo nakakasakit, di ba? Or kung may sinasabi tayo na sinishare sa bawat isa, yung magaan yung loob mong sabihin. Kasi alam mong hindi yun ilalabas, di ba? Kasi yun, gano'n din ako dati na, hesitant ako mag-share ba? Kasi, baka may kwento sa labas, ganyan, or mapag-usapan. Pero, salamat talaga, sir, kasi meron tayong ganitong gawain. Kahit sa konti-unti, di ba? Dati hindi talaga ako yakin. Talagang, ewan ko bakit lately talaga, or side of aging ba to? Hindi, totoo talaga na talagang kahit sa konting ano lang, madali akong maiyak lately. Na talagang, hindi naman ako talagang iyakin before. Pero, parang masarap siya sa pakiramdam na, kasi nilalabas mo talagang nararamdaman mo yung Lord sa inyo, sa mga kapatid. Salamat sa Lord. At saka sa inyong pagkatagal, nagtutusin po tayo. Ay, hindi ba ko sa... Go, sir. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa tagumpay ng gawain nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Na na-feel namin ang iyong presence, Panginoon. Alam namin nandito ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na nagpatutunan naman sa iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa pribilehiyo na nakapanhid kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng aming venue, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-provide ng lahat-lahat na para maging matagumpay ang gawain para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, sa strength na provide mo sa amin, Panginoon, na natagumpay na naman namin, Panginoon, ang 1 week na battle sa world, Panginoon. Thank you so much, Lord. Hindi namin yun magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, lalo na mga nasa Pinas, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Thank you, Lord, na hindi ka nagsasawang mahalin kami, Panginoon. Thank you so much sa message mo ngayon, Panginoon, na naway mag-isabuhay namin, Panginoon, ang mga love languages na pagpapatuto namin sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinapanalangin namin, Lord, ang mga gawain sa Mihara, sa Sitola, Lord. Piniklaim namin ang victory, Lord, sa main church, Lord. Thank you so much, Lord. Alam namin na doon ka, na mag-guide sa kanila, Lord. Alam namin na may victorious ito, Lord. In Jesus' name, thank you, Lord. Pinapanalangin namin, Lord, ang mga pagkain namin pagsasaluhan, Lord, na magbigay ito ng nourishment sa aming Panginoon. I-bless mo din po ang mga nag-share ng kanilang blessing, Panginoon. Ingatan mo po ang mga kapatid namin na wala dito, Panginoon. Nawa sa next gawain, Panginoon, ay maka-attend na sila, Panginoon.
Pauwi na po ngayon, Lord. At sa paghiwalay-hiwalay po namin ngayon, Lord, ingatan mo din po ang magdadrive, magbabike, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ikaw na po ang bahala, Lord. Alam namin na hindi mo kami pababayaan, Lord. Yes, Ikaw Lord. lang, Lord. Enough na, Lord, sa buhay namin, Lord. In Amen. Jesus' name. In Jesus' name. Amen.